Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network, Channel 47, nag-iusarang katolikong istasyon sa Tibok Asia nga nagbase sa Queen City of the South, Cebu. Mudalit din tulumanon, Sairi, uban nilang aktor ni Noemi Truya Abarientos and Ryan Mark Borinaga. Sairi, tulumanon nga matulun-anon, pagkalingaw ug labaw sa tanan, makahatag og higayon sa katawhan nga makapadayag sa tagsa-tagsa nila kabaruganan sa matag isyu nga atong tukiyon. Kini ang Sairi. Luzon, Visayas, Mindanao, Tibok, Kalibutan, kaya sa harang dakpan sa Cebu, maayong gabi kanatong tanan. Ako sa Ryan Mark, o ba na to sa Attorney Noemi Truya. Attorney, good evening. Hello, may gabi sa tanan. Oh, happy coming back from the Holy Week. Yes, how are you? happy Easter gihapon. Yes. Because ang Easter is 7 weeks man na siya. So, yes. nagsugod na ta sa tuwang kuanron, kanang after reflection, post-reflection. Yes, unya. Season. Kung ano siya, alang para masabtan sa tanan ba, kanyang simba ko lang share. Simba ko sa Redemptorist. So, pag Wednesday, unya, every Wednesday, manggod, basta every first Wednesday sa Redemptorist, na sila community reconciliation, kanang usahong na ta nagpangumpisal. Kaya daghang kay mangumpisal din ha, no? So, every 9 a.m. Mass o 3 p.m. Mass, basta first Wednesday, na sila ana, community, usahong na tanan. And Magdungan og pangumpisal tanan. Usahon na tanan pare o. Dili one on one. Oo, dili one on one onya. Last Wednesday, first Wednesday man to, wala onya mo to gi-explain sa pare pagka 10 a.m. mass nga. Wala sa confession because octave po man ron. Meaning when you say octave, first week pa sa Easter after Easter, no? So Easter Sunday. Oo, nyan. Ingon si Father in siya. Kini angay ninyong masabtan nga dili sa ta mangumpisal because i-focus sa nato ang ato attention sa nabanhaw nga Kristo because at this moment from here on kay 7 weeks man ni siya sa octave until the 7th week sa Esther mag-expect ka nga moabot ang mga grasya dinhi mo gawas ang mga blessings. So ingon siya hatagan natog time nga imong ma-experience gyud unsa gyud gasa sa Easter or sa pagkabanhaw sa Ginoo. So ingon ana na siya. Pero I think it makes sense nga dili sa mangumpisal kay it presupposes nga nangumpisal na ka panahon sa Holy Week ug tanang penitensya imo nang gihimo and murag chance na ni to have a new life na siguro after, no? Mura og Christ has risen, so it's also a chance for us nga mabanhaw ug usab. Unya, ang challenge nato para ng mga Katoliko because after the Semana Santa nya Easter na nabaw nang Ginoo is to share good, no? Unsa is to share about God. Mission nato mga Katoliko nga ato jung ipasiatab, ato jung ipanapi unsa ka maayo, unsa ka magiloyon, unsa ka mahigugmaon ang Ginoo. Ingon ana dapat atong buhaton Ferdi nga nag 7 last words. Si dito Ferdi. sa San Fernando Ferdi. Unsa nga parish sa San Fernando Ferdi? Kinsa ka dito Ferdi? Third word man iyaha. Aw sa Karkar gudi ay. Asa Guadalupe Karkar. So naka-appeal ka 7 last words. Ikatulong-tulong siya. Di ba supposedly appeal ka sa mga huda sa una? Ni day off ko karon na Semana Santa ni kuano ko akong gi-experience tanan jud nga mga ritual sa Semana Santa from nagpasos me from Wednesday sa Lord Shrine sa Punta Princesa ba, no? So Wednesday and then Thursday tanan akong experience gyud na pa mga mag-procession ini ka kadlawon sa Sabado sa kadlawon kay kanang i-procession ang katong masulubon nga inahan kay nangita siya siyang anak kay namatay niyang anak na kalimot ko term unsa kalimot ko term Latin magutungan ato nga procession basta kada tan ako nang gi-experience. So it was a very prayerful week for you. Ako kay nananom review ko. Ako rigod kay ang ako mga tanong tungod sa kainit sa panahon. O plantita gyapon ko marag bisag human na ang pandemic. Mo gyud na all the more nga your plants need more taking care of niya. Murag halos kamatayo naman gyud taon sila tungod sa kainit na when you work, jadi nimo
kanang mabisbisan bisag usa lang ka adlaw mulaos man gyud sila no, how much more usahay tag tulo ka adlaw dili na ako mabalikan. So yeah, it was a good time for me to revive my plans. And yeah, while doing that kanang reflect ka no, while kana gatanom-tanom ka, mao na siya ang time to reflect. Ako nga tinuod ang hangyo no sa mga pari nga ayaw ninyo himo ang bakasyon, ang Holy Week nga moadto mo sa mga dagat. Katawas Dave dili murag guilty. Mauwaw na ta. Dili magkatiat. Nagpuasa jud ko. Lagi ko ga-post pero nagtabor man mo, di ba? Nagtabor ba mo or Good Shepherd. Nag-abot mi dito. Nagkuhan mi dito. Way of the Cross mi dito together with the Oasis pag Wednesday to Dave, no? Nag-abot mi dito. It was also a very religious experience, no? To relive what Jesus experienced before siya gilansang sa Oh, and speaking of Oasis, akong gikuan nga, ang mission ba nga, dapat mo paduol mo sa Ginoo after siya nabanhaw, no? Inyo yung sinatio ng Ginoo. Every Wednesday, gihapon sa Mabolo Church, kana may kuan ang Oasis, no? Gihapon, no? Every Wednesday, 8 p.m. Every first Wednesday, radi ay, so last Wednesday. Every first Wednesday sa Mabolo, St. Joseph Parish, na dito ang Oasis of Love Community. Murag charismatic kuan siya, or murag basta na siya formation dito. Nindot, pangadto mo dito every Wednesday, radi first Wednesday. So it's an open endorsement, yes, no, to have those activities. Kasi man Oasis member niya. pag pandemic pang ko na attorney, nawa maguna siya, no? So unya karon ni balik na ta. So yeah, mobalik sa ko din ha. Every 7 p.m. sa first Wednesday sa St. Joseph Parish in Mabolo, mag-gathering dito ang tanang members sa Oasis of Love community. Pero so, pwede sa mga activities. Yes. Pwede mo, bisag dili mo Oasis of Love member, pwede ra sa gyud mo join. Nindot ang kuan dito, grabe. Kahila ka dito hinulsos dito sa itong mga sign. Naman sa healing si tatay every, kahuman sa misa, kahuman sa activity. So for those of you nga naa mabakante ato mga panahon na first Wednesday, so take the time to go there sa St. Joseph Parish. Inyo yun ang gahinan og oras because it's a very beautiful and meaningful experience with the Oasis of Love community. And speaking of love, no mga murag why love nga kuan attorney kay ni gawas nga kuan warrant against your idol si Kibuloy. RTC in Cagayan pagawas ni warrant. Nakakita gihapon ta sa gahom niya no kay murag nabanhaw na lang kunong Ginoo pamadakpi si Kibuloy murag tinuod yun na siya. The warrant is for the arrest of Pastor Kibuloy for child abuse cases, no? And I was actually surprised nga nung wala siya trafficking cases, where in fact na siya pending warrant man sa US sa iyang mga kaso for human trafficking didto and child abuse cases. And diri sa Pilipinas, I did not see as one of the list kay ang mga kaso nga na-charge sa iya sexual abuse, no, child abuse cases are actually bailable. Kaya na niya i-bail kung gikinahanglan, and he will have to no kumadakpan siya. So he does not have to hide, no. Kung trafficking case pa siguro na nga wala kanang no bail man na kanang dili man ka makapiyansa kay life imprisonment, mapriso ka. Kanta man na di ba? Mapriso ka. Kana pa noon manan bailable, but he has all the recourses no to have the defense nga kanang by the best possible lawyers nga he can have I don't know lang di lang siguro siya ganahan mo go through the embarrassment of going to jail kay basig binuangan na pud siya sa mga tao ba nga anak biya siya sa Ginoo. So he can get out of jail by saying so, open lang ang iyang prisuhan. So I don't know, for me it is better option for him nga mo post bail na lang siya mo gawas, also to give us a good example sa iyang mga followers no to follow the law. Pero murag nagkagamay na gyud iyang kalibutan, attorney. Yes. Mo na ang giingon sa mga netizens nga murag nagkagamay na gyud ang kalibutan, even Senator Rita Ontiveros nga murag nagkagamay na gyud ang kalibutan ni Kibuloy kay ang Senate sad mismo ordered na dakpon siya. Kay magsupak-supak man siya, di man siya mo cooperate sa Senate, no? And then ang recent is kaning Cagayan Court na pagawas sa gyud
arrest warrant against him and napaman siya mga kauban ani. So yes, murag ingon sila working na gyud ang balaod or ang justice sa Pilipinas. Kung madakpan gyud siya kung madakpan, it's actually a test because katong ning gawas ang warrant sa US against him for trafficking. Nahimo niyang refuge ang Pilipinas, no, mura og untouchable siya diri, and of course because he is the spiritual advisor of then President Duterte. So untouchable gyud siya dinhi. Karon tan-aw na to if inana ba gihapon siya ka untouchable with the presidency of President Marcos, no? Kay very serious ang cases charged against him. Transnational ang offense, no? Coming from the Philippines, going to the US, bringing kids from the Philippines to the US and kanang abusing them there, no? And doing all the other abuses sa US. So for me, kanang it was really a test yun sa political will on the part of then President Duterte nga ma-enforce ang warrant of arrest from the US courts against Pastor Kibuloy. Karon, let's see. Kung tinuod ba yun nga nagkagamay na ang iyahang kalibutan, he can have all the resources, he has all the resources to kanang avail of the best possible defense. Basig part ni sa iyahang defense ang pagtago-tago, no, he could have been advised by a lawyer until they can find siguro they're negotiating, no, kanang unsaon ni nga dili siya mo go through the embarrassment kay maulagi he's a religious leader here in the Philippines and matanggong sa prisuhan. Okay, so because you mentioned Duterte, ang Supreme Court, this is a win, no? Ingon sila, this is a win because ipagawa sa Supreme Court og decision na gyud last Wednesday sad na illegal ang pag-revoke or unconstitutional ang pag-revoke ni former President Duterte sa amnesty ni former Senator Trillanes. Yes, no, it was a very good decision on the part of the Supreme Court in favor of then Senator Sonny Trillanes, no, kay Trillanes, kanang amnesty man good, it's as if wala na kay sala, kanang limpyo na ka, even ang record nimo wala na yun na tanan, kanang it's as if there was no kanang sin, wala kay sala, mura kag bagong nataw wala yun, no, whatever that was, no, nya nahatag naman tong amnesty sa iyaha, and then the president revoked it on his own, no, which the Supreme Court said nga dili na nimo pwedeng buhaton, ka magbuot-buot. Yes, because kanang part man na ang amnesty sa usa ka legislative nga kanang kuan god enactment. So dapat yung kuno mo agi yung kuno sa Kongreso, nagi concurrence of Congress kung i-revoke yung iso king Supreme Court. Uy, kinaana yung Supreme Court nga si Justice Singman ang nangisuwat no yun siya. No one is above the law. Not even the president. And that's what everyone should be reminded of, no, nga bisag presidente pa ka, you must still follow the law. But then, humana ang term ni President Duterte, no, and I think everything was part of his political strategy, even though he would know in the end nga pwede kanang reverse, no, sa Supreme Court kung unsa may effect sa iyahang gihimo nga decision, even katong kang Senator De Lima, no, nga eventually all charges against her were dismissed. Pero kung ang tuyo lang ni then President Duterte was mahipo siya during his time, mahilom siya during his time, he actually already kanang achieved his purpose, no. Nalipay na sa the whole 6 years nga wala si Senator De Lima kay mo matoy pinaka saba, no, matoy pinaka expected nga saba kaayo during the time of then President Duterte nya kinahanglan hipuson, and he achieved that at the expense of course of what kind of law we have, no. Pwede ra di ita nga mamasangil, pwede ra di ita muhimo og istorya para lang mahipos ang mga tao. So it was not without consequence sa integridad gani sa ato ang balaod nga diliin ana ka kanang naman tay pagtuo nga ang balaod nato is fair. So ang balaod nato is not fair, no, and even a single day nga napriso ka nga dili day tinuod ang charges against you, wala gid day basihanan gihimo ra kang istorya. And for that matter, the most important people in the land were doing it against her, no.
is simply for me kanang unforgivable, no? Kanang balaod man gud na nato atong hisgutan nga dapat kami as lawyers, no, we are expected to uphold that. Oh, pero murag ni tuyok na sad ang kuano, murag siya Bilog normal kuan of life ba nga murag tuyok na sad gyud siya ang the will of life kay si like gi-confirm sa Supreme Court nga unconstitutional to gibuhat ni Trillanes yung gi-revoke ang amnesty, and then si De Lima was freed, no? And then karon it's Duterte na sad nga manag-atubang na siya mga ICC and all. So makaingon ta ba nga normal ra gyud kinabuhi nga sometimes you are up there and then sometimes you are down here, so dapat dili gyud ta magpasulabi, dili gyud ta maggara-gara sa atong pagkinabuhi diri sa kalibutan because nothing is permanent except change. You'll never know kano sa ka masud na pod, you might be very high sa pagkakaron pero you'll still ultimately go down. So kinahanglan lang gyud nato siguro kita tanan conscious ta unsaon nato pag-serve sa justice. Yes, humility is the key. Oo. Fruit gihapon na siya sa Easter. Ang mga reflections na mo, well, nananom ko. In taon, nakakuan taon ko, ang ako ang na-harvest after sa kong pananom, daghan kang katul-katul. As in, no? Oh, daghan kay kong katul-katul. Magisgutan ang mga katul-katul karong taon-taon, no? Aligri na siya. Actually, ang usa sa mga topic, aligri siya hunahon, katawanan siya hunahon, but it's also serious actually. It's medical and scientific versus practicality. Okay. Seryoso may topic pero giparisan na mo. Walang dili serious pero seryoso. Serious gihapon. Ingon na siya ka serious kay nag-research good si attorney. Kay silang mga babay ang conscience. No, after this break. Highly. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit ungkoy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. The Interviewer. Isang malaking karangalan po ang makaharap ang isa sa pinakamatapang, the most bemedaled soldier. Do you know why you are still alive? Meron pa siguro tayong mission. Pag binabalikan niyo po ang iyong military career, ano po yung toughest battle? Then and now, takot kayo mamatay. Handa ako. Manong Ariel, kayo po ang the push-up man. Highly. Okay, nabalik na no. Grabe gud ang deliberation dire Offline. ni Ryan. Kung usay unahon. Og discuss bitaw kay very It turn out na important seryoso hinong usa. ang duha ka topics nato nga isgutanan tungod gyud ni sa grabing kainit. How are you dealing with the heat karon, Ryan? Sige kog water. Daghan kay kog imnon nga tubig like kanang 500 liters 500 unsa na kanang 500 ml kausahon ra na akong inom yung ana siya kainit, no. So speaking of that, ang usa sa atong mga hisgutanan karong gabi una is Ang ayan bagyong suspensohon ang face-to-face classes ug ibalik ang work from home gumikan kay grabe ka init karong panahon na unya. Ngano man, ay na gining react diri nga yes isuspend na ko no ang mga klase. Ang work from- Bitaw grabe ang kuan ron, ang discussion
discussion karon even sa mga parents namo sa USC no. Okay, PTA biya ka official biya Yes, ka dito. oh. So concern na ninyo. May Sige, go. mayong gabi diha sa to ang mga ka-officer sa PTA no, labi na sa junior high school nga mga akong ingnan nga pang-react mo. O regarding ani ato ang topic no kay there are parents who are calling manggod nga i-suspend na ang klase Ang kay face-to-face. nya San Carlos na ha aircon actually ang mga classroom nga i-suspend na ang mga klase kay grabe ang kainit nagkuan pa gyud ni nagugat pa gyud ni kay upcoming ang intramural sa school so the children have to practice no sa Pentagon unya grabe man ang kuan exposure sa init so we have to find ways and means nga asa pwede maka-practice but then as we went along sa ang mga discussion, nagsunod-sunod na ang mga nagkalain-lain nga local government units nga ning suspend nagyud sa ilahang mga classes, face-to-face classes tungod sa extreme heat which could be one of the reasons sana siya tawag ana justification of LGUs can do that under Department Order 37 series of 2022 DepEd no nga pwede actually i-suspend sa mga schools for ilahang mga klase under extreme weather conditions like kanang grabe nga kainit like last year na naman to yung mga LGUs nga ning suspend karon ning follow suit naguna I think ang Lapu-Lapu City sa pag-suspend sa face-to-face ning sunod ang Talisay then we knew Minglanilla was also suspending and then Naga was also suspending and then Liloan no nagkadaghan diri sa Cebu wa pa nay appeal sa IHAP ang mga nagkalain-lain nga LGUs sa tibuok Pilipinas no nga nagkalain-lain probinsya nga ni-suspend na sa ilahang mga face-to-face tungod lagi sa grabing kainit. So pangutan na diri nato karon dapat ba nga murag i-general ato na lang gyud na itanan tibuok Pilipinas na lang na ang pag-suspend or diri sa Cebu City for that matter musunod ba ang Cebu City nga isuspend lang pod niya kay grabe ang kainit gyud sa panahon and very prone to heat stroke. And I'm not talking only about San Carlos pero sa tanan no nga kanang mga nag-eskwela karon kay very prone to heat stroke ang mga bata na gyud. And then kung sa USC nga relatively siguro mahatod kuha ang kadaghanan wa ko maingon ang tanan nanay nga feeling how much more sa ubang mga eskwelahan nga more are commuting no labi na sa mga public schools no nga dili gud malikayan nga mag-commute gud ang mga bata no nya under extreme heat unya walay aircon ang mga classrooms no so it's last year na ay eskwelahan nga heat stroke ang mga estudyante so is it high time nga angayan na nga isuspend ang face to face knowing and with the kanang information nga it could reach ang heat index nato could go as high as 51 which is extremely dangerous. So mo na actually ang pangutana karon ang ngayon na bang isuspend. Ako initially is nagwonder gyud ko kung anong isuspend man ang klase unsa may kalainan ana kung nasa balay og sa school na puros man init anywhere actually, you go in Cebu no sa Cebu lang sa tan no so kay naman ta diri proximity news judgment kuan proximity so sa Cebu init man gyud siya everywhere and so wala ra gihapon ko ano niya kung imo una-hunaon at least na electric fan na school clinic din sa mga eskwelahan in an ideal kuan set up sa eskwelahan na gyud na dapat clinic and then na gyud available nurse and all the mga personal kinahanglan there. So muna na sa kunahon kung ngano ikuan man nga murag mas kuan man nun ang bata, maatiman man nun ang bata when worst comes to worst, no? But then it dawned on me ako man gyud naghihimong question sa akong Facebook account pag Wednesday unya. Na nato mga nanubag and dito ko na-realize nga bisan pag naana nga mga facilities sa school or na capability sa school nga na clinic, na electric fan and all that, na tubig, dili gihapon siya pwede because ang mga classrooms na to karon, especially public school, are ang usa ka klase could be composed of mga 50 to 60 students. Kapag mo abot og 80 ka estudyante sa usa ka classroom, no? Kung di gyud matabang and in our public school systems inana ang existing nga setup, daghan kayo estudyante sa usa ka classroom and electric fan ra ang kanang kuan ang imuhang panangga sa init and we know electric fan init gihapon ang gawas sa kanang hangin no gikan sa electric fan so
katong mga last year nga nag-heat stroke no katong daghan kay mga estudyante could happen still sa pagkakaron. Mao na gyud kanang concern kaayo ato ang mga ginikanan if kanang unsa ka protective ang ato ang mga local government and even our schools sa mga atong mga kaestudyantehan. No, I would understand USC kay I asked the principal kung kanang naabay chance nga masuspend. Wala pa daw sa contemplation sa pagkakaron. So pasensya sa takaron no. Aircon man mo sad. Yes, aircon and siguro sa perception sa USC admin manggod hatod ang mga kadaghanan kanang ginahatod early in the morning unya aircon tibuok panahon nga naa ka sa classroom and inigawas kuhaon rapod which is hapon na kuhaon dili na gyud siya inana ka expose sa init. So more or less murag mas okay siya nga set up sa mga private schools nga aircon, but it's not that way sa mga eskwelahan nga dili aircon ug wala ingon ana nga facilities. And kani pa yung mga half day classes, di ba, na ay mga butagon, na ay hapunon, unya, they will be exposed to the heat and that composes majority of our students. So that's really a question. Karon man gud si Mayor Rama is saying he will leave it sa mga schools diri sa Cebu City to suspend face-to-face classes and go modular. No, DepEd has a term for that kanang ADM, alternative delivery of letter M nakalimot lang ko pero ADM ang tawag ana nga kanang murag i-mix, i-blended another type of delivery. We know for a fact nga panahon sa pandemic ga modular wa gyud nakatunan ang mga estudyante no. It's the parents who will do their work unya mao man gyud gihimo sa mga nag-suspend sa face to face karon wala gyud makatunan bitaw tinuod no. So ang akong giuna-una gyud since we are at this stage nga we are adjusting school year, we are no longer convinced nga sakto tong school year na to mag-start og August mahuman og Mayo kay perting inita. And DepEd is slowly going back to the katong karaan nato no nga kanang schedule March, nga June unya March no by Holy Week wala na tay klase no mas straight in town ato ang bakasyon no maglipay na tay tan-aw nga Holy Week na kay di na ta mamalik sa eskwelahan karon mamalik pa manggod. That's what mao na nahitabo sa pagkakaron no. Ang ako lang gyud nahuna kanang kung mo suspend man lang ani taw nya padung na good end ang classes unsay implication na mo extend na pud ta sa ato ang kuan for suspended classes nga dili modular suspend lang gyud tapakan man gud na kay naa man gud required number of school days no ang ato ang mga kaestudyantehhan before maingon nga nahuman gud nila ang school year. So akong yun na pwede siguro i-waive na lang tong kanang number of school days no. Human na lang iwasan na lang gud let's end the school year no. But that's what I'm thinking. I-end na lang yun na to ang school year so that we can go back to the start of the kanang school year nga probably June. Kaya di naman yun mada sa pagkakaroon. And there's a circular ko no from VP Sara as DepEd Secretary nga ang June daw dili gyud na niya pahilabtan iya gyud kunong pabakasyon ang mga teachers. So unsa naman taron 1 month to go going to the end unya kung isuspend or dili na nato padayon. I mean what's really the point of kanang trying to comply when we cannot concentrate and there's no more learning that we are kanang makatunan tungod sa kainit sa panahon. So it's really while I agree with ko ano ni Mayor Rama nga it's the call of the school kung angay ba i-suspend kay na may mga school nga nagtanaw ang admin nga there's really no necessity pero it's siguro for the school to determine how it's still working sa ilahang mga eskwelahan. So dako responsibilidad ato ang mga school administrators no to determine if their children are still learning. Mapwede ra man na di ba like katong sa pandemic di ba nga kanang because nag-pandemic na unya napay klase di ba diretso ra to nga ang uban gihatagan sila final exam na lang ang uban is gipapasar na lang jud sila dayon and then end of classes na murag ingon ana man sad nga situation karon dili lang siya virus heat index lang atong kontra karon. So mo na ako ang stand nga nausab akong stand ko yes i-suspend na siya kay naman sa mga maestra gud ako mga friends nga nang react nito hello there sa mga maestra nga ni react sa akong post last Wednesday nga
lisod gyud kung 80 ka buka estudyante or butan to 50 labing gamay nga estudyante in a classroom, and then duha ra ka buka yung electric fan or ceiling fan, so init gyud kaayo, so you cannot concentrate. So mo ko nga arang-arang kung nakasabalay kay less man ang dili man huot dito, dili congested ang area. So yes, you suspend the face-to-face classes, but then mo adto sa dato nga discussion na tordi nga kung ato magud sa balay mag-modular ka and all, wala gyud makatunan Maura mga gihapon bata istoryaha. Magkiat-kiat ra man gyud na sila dito, ang mga It's the mama same man mo effect. eskwela. Oh, wa gyud Oo, gihapon, so no? muna siya kung abot There's na ta no dito. point, no? Yes, There's no maabot na point dito in nga, continuing with humano the na lang school yun year. atong klase kay Oo. gamay mga 1 month na malang kapinsad ang nahibilin sa school year gyud ba for this school year, so ato na lang humano ang klase. And Actually, then, usapan na magsugod ka-periodical ta ang internship. Oo. umurag utang sa mga eskwelahan, no? But then, with the Extreme situation, man siya. situation karon, no? And kanang ganahan naman ka ta mo adjust going to the padung na sa katong karaan nato nga school year nga June na mag-start, and DepEd is trying to adjust, no? Ang public school system will start July, no, and probably end earlier next year. Ato na lang ni cut short ang karon niya earlier na kay dili gud madala, no, and nobody is learning na sa pagkakaron karong panahon na kanang I doubt kung modular will be working well. Bisan siguro i-blended, it's the same situation pag pandemic, alakansi kaayo ang mga walay load or walay access sa internet niya. Anhin na po na to makitaan ang discrepancy sa social status sa to ang mga estudyante kay good if tanan maka-afford og kanang internet, no, nya at least very brief nga kanang situation nga hardly any time to prepare na magload-load na pod unya. We are not in this, we are in a crisis sa pagkaroon, no. The parents need to save more, no, for the family rather than kanang naay mga unexpected nga mga kanang expense like load para mo keep up with a situation nga pwede ra man gid siguro nato i-cut short na lang. Luoy sabi ang mga maestraan ang mag-modular na sad or blended na Yes, sad. I agree. Himo na sad na mga modular nga ihatod sa dito sa mga balay o nya. Ang atong mga kamaestra, ang mga ma-heat stroke No, kani ang public school oo, teacher so kung I sila think- ang sila ang usoroy, pero kani mahog ani ang parents ani ang muadto sa eskwelahan, naagihapon sa eskwelahan ang mga teachers kung by understanding is correct sa katong modular, no, nga naagihapon ang mga mga maestra sa eskwelahan mo duty gihapon sila, so exposed to init atong mga maestra, double ilahang kuan, doble ang effort, no, mag-prepare pa ka for the modular. And of course, the parents also will have to go to school to get the modules, no, ang katong mga paperworks nga angay trabahoon sa mga anak nga we know naman nga is really the parents who will do them. So, I don't know how it works sa suspension sa pagkakaroon if our students are really kanang keeping up with the standard unya. Nakakita na ba ata sa epekto atong pandemic nga modular, no? Very very low reading comprehension, wala in town ang literacy sa math, sa English, no, which are very vital sa critical mindedness atong medyo nga wala gyud na tanan. And siguro dako kayo tag i-reflect og huna-hunaon kung is it working well sa pagkakaron nga igo lang ta mo suspend, pero wala pa nato gi-consider nga ato na lang yung i-cut short ang ato ang school year. I think that's the Mas wisest grabe ko, no? decision. Abi na ko pagsugod nga dili ko pabor sa kaning suspension lang, but I really came to think nga ato na lang ni i-cut short kung magsige man lang ta og suspend because the students are not learning anything kung ato ra ning face to face. But then I know that private schools also have to consider also their own compliances. Oo nya, aircon sad ba gyud na sila. Oo. So unsaon na lang ni nato og adjust sa Let's see. pagkakaroon. Unsay reaction sa atong mga viewers? O ari ko magsugod sa kani si Neil Demil, okay lang ibalik, depende na sa parents kung paano nila turuan or hanapan ng paraan ng kanilang mga anak para matuto daw niya. Si Ram Haji Sipada, mas maayo pa anha sa eskwelahan mga bata kay ari sa balay daghag factor, magbasket, maglaag-laag o mao lagi na dili na lagi na gihapon mo Ang uban mga ligo di ko dagat. Si Jordwing Dela Dalis Muñez, o kay tungod sa kagrabe sa kainit niya balik na kung okay na ang panahon. Luoy pud ang mga bata karon sab tungod sa kainit jo, depende pud sa mga parents kung ibalik na sa face to face sa pagkakaron.
kani si this is Ron ay da maora gihapon sa balay mula agman gihapon at tuman sa gawas mo standby diha na lang na sila sa eskwelahan padayon lang padalon lang t-shirt og tubig. Si Rachel Balaba, bati jud ang module kay kasagaran why makatunan ang mga bata kay mostly parents jud ang mag-answer. Si Lopez Beth o Dan Candado siguro ni apelyido. Ako dili ko uyon ani kay ngano walay makatunan ang mga bata kung mag-modules usa pasad kung mag-suspended wala ra gihapon kay tuar sa outing ligo-ligo dagat laag dagan sa init. May pa mag face to face total dili man na sila ibuwad sa maestra sa init. Makatunan pa mga bata kung ari sa balay kinsa may mo answer sa module di ba mga ginikanan rapod. O si Belinda Baed ang ato ang kuan loyal kaayo nga suki nga si comment depende sa school naaman sa dili kaayo maingo sa init tungod sa dagkong kahoy tanom libot sa school pwede ra padayon usahay pod kung ibalik ang modular ang parents mo ay makat-on sa leksyon kay ang mga anak tua nagduwa tabanog dang laag dangaligo dagat kay lagi walay klase depende na lang jud na sa school o sa parents on sa decision murag divided kaayo murag half ang opinion diri sa ato ang kanang CCTN nga Facebook. Sa mga mama, ganan sila dili na ta mag-modular. Uy, anak lang gyud na sa school because lahi ra gyud kung naa sa balay ang bata man kay kana murag mag-ugtas magsamot ang mama anak kung naa sa balay ang ilang mga anak kay mo na magkiat-kiat man hinon dito. Oy, bantay sa balay. Ang concern nimo ba as a parent nga mo bitong dili na mo magklase dito sa school because init kaayo mo na tong gili kayo niya na mo dili gihapon mo maminaw no. So init gihapon sa balay it's the same situation. I think divided kaayo ang ato ang mga naghatag sa ato ang mga comments diri sa Facebook sa imo ha. I have man sa reactions. Ingon ako ang mega si Marge Chongbia not necessarily pero what niya justify. Pero ako sa amiga kani maestra ni sa Argao si Jojet Sarda, ingos Jojet para nako ang ayan na jud modular class sila kay init kaayo sa school pero kun why memo gi kanila wa tay mahimo. Kani si Ma'am Chriselle Lin, maestra ni sa Lapu-Lapu in the city wala na kaayo mga kahoy bisan sa schools kay halos tanan lugar gitukura na buildings to accommodate the student population. Experience sa akong klase sa una 50 students. Half of this mga lalaki nga dagko na gyud kay grade 12 na so 16 to 20 years old ang age range. Duha ra ka electric fan sa room. Elementary schools din allowed mag-cancel but not as a high school since mga dagkong tao na gyud sila mura na times 10 ang kainit sa room. Looy kayo mga students, mga sakit kay mura gyud pugon ang room. Mag-abot ang ubos sipon hilana. Thankfully, wala taon ato ang nag-chicken pox or tip dust kay mas kuyaw. Personally, na ako'y kanang small nga fan nga solo nako sa table. But I remember nga mura jud mabuak akong ulo matag 10 a.m. to 3 p.m. kamo ni ang gingon sa pag-asa nga pinakainit jud nga time mo nang kinahanglan ka dili mo gawas-gawas ani mga oras sa 10 a.m. to 3 p.m. Ato nga time kay di matabang ang kainit. Thankful na lang ko ron nga naa suspension kay maskin gani sa balay lang nga ako ra usa di na mabangbang sa duha ka electric fan ang kainit. Ingon akong mega sad si Jambi Nok na agyud siguro basis sa pag-suspend. Kung daghan good cases sa school, especially public schools nga mga bata na apektuhan gyud tungod sa kainit sa panahon. Mao na. Actually, sa imuha kay more on okay sila no nga i-suspend. Ang face-to-face ha? Oh. Ang face-to-face magklase gihapon pero mo lagi to modular. Padayon gihapon ang ako education. kay ihuman na lang gyud nato ang school year. Let's adjust na para sa sunod tuig we will not be facing the same kind of situation kay kung dili ta mo adjust sa pagkakaroon din nato ibalik. Magklase man gihapon tag Abril sa sunod tuig and it's getting hotter no. So kung last year nagka-heat stroke na at approximately the same kanang heat index. Murag I think higher ang sa pagkakaroon no. Last year mo reklamo na tag 38, 39 and I think karon murag moabot kuno tag 51 and we reached to 42 na last Wednesday no ang ato ang kainiton sa panahon. As in, init kayo, lahi kay ang init kay murag siya fireball, murag siya kayo nga mo, kuan si mong lawas, no? Mo, bangga ba? So if the assessment it's no longer safe para sa ato ang mga kaestudyantihan nga musud pa sa ilahang mga eskwelahan, especially ang summer is ting chicken pox.
ana manggawas ang mga chickenpox, and then naay mga ubo-ubo na ug mga related na nga sakit tungod sa kanang singot no nga maughan ang ato ang mga anak. And not all schools are as lucky sa ubang mga private school nga aircon yun ang mga classrooms no. Grabe ang ato ang facilities sa ato ang mga kaeskwelahanan karon. Mura gyud gi-punish ang mga bata kung imo pang pa-attend og klase. Yan ang gito yung mga ni-react nga mga teacher nga sa ila sa ko ng school kay why nay clinic pero why nurse? Mao na. So dili na is not solving anything bisag naa sa eskwelahan. Why too big? Kay huwaw man sa drone. Like so why mga kaligo ang ato ang mga bata no, so mag-abot ang tanang baho in town. That's ew. Unsa ba? So yeah, I think kaming attorney Mark kaabot misto nga humano na lang gyud ato ang school year. Mao na. If we have to suspend na lang pod. Which actually murag ay end na lang gyud siya. Wala na lang gyud klase. Ato na lang uniform. Wala na lang klase niya. Let's adjust to the new school year na. Yes. And then speaking of init gihapon, related gihapon ni sa gyud is init kay El Nino namang gyud no di gyud kalikay nang likit yung mga daan ang all no ang mga yuta. Daw, I don't know kung tinuod nga na close down kuno pag Wednesday ang airport sa Tacloban tungod sa grabe nga kainit unya ang asphalt kuno kay murag nagmelt. I don't know ha kay frankly, wala po ko time to verify if tinuod na nga istorya, but I heard nga, inana na kagrabe. O kani, ang next atong topic kay gi-research ganing attorney. Kay ang pangutana. Sundon ba ninyo ang sugyot ni unsa na siya Representative Janet Garin no nga former DOH secretary. Mas maayong dili na lang mag-underwear ang mga babae aron malikayan ang fungal infection karon nga tag-init unya ang ngano man ako it's unimaginable kung magtrabaho ka nga you are not wearing underwear. Pero sa balay ra man to iyang gi-suggest insya sa kung namo sa balay ayo mo pag-underwear na lang. Oo. Pero dili ra ba sa gyud siya sa mga babae because ang point ni Garen Manggod is kung ang kanang imong area ba murag sa bugan nimo is dapat dry gyud na siya kay kung magbasa man gyud na siya mo na siya ang sinugdanan sa mga sa mga fungal infection kay mangatol ka and all that. So para ma-prevent kay kung nay contact ang imong kuan murag mahugaw magud siya kay kung nay contact sa cloth like imong underwear and then ang imong skin din ha nga area is mo na siya nga makontaminated, magkahugaw and also maggawa si mga katul-katul. Actually, mo na akong ningon ko nga akong gi-research kay asa nagsugod ng mag-wear good og underwear no Grabe sa research from Yes, and it starts based on record lang mga 4,400 BC daw somewhere in Egypt. And mo tong ganaon ako okay kung sa Egypt siya recorded nga nag first underwear. Egypt is hot. Diba? Sa atong pagkaibaw desert ba yan diha so mas init siguro na. And yet they're wearing underwear for cultural reason no and for aesthetic reason and also for health reason kinaaman gyud mga benefits pod ang pagsulob sa underwear kung ang gikabalakan is magka-fungal infection kung mag-wear og underwear. Actually, it could also prevent infection. Ang kanang mag-wear og underwear kay dili man mo touch no ang imuhang that private part sa imuhang lawas, dili siya mo touch, ma-protected siya from exposure. Labi na sa babae. I think ang suggestion could also go well sa lalaki no nga pwede ra po dili mag-underwear kung naa sa palay kay it will actually kanang help nga kanang murag mahayahay ang diri ay lang pud mo pagsulob kuno og mga tight fitting nga dress kay it could actually result also to infection nga wala mo mag-underwear pero ma-rub in ang inyong sinina kay dili protected ang exposed parts sa inyong private parts no so kanang daghan actually og benefit pod nga kung mag-wear mo og underwear it could also prevent infections. It could also prevent the sweating nya ang sa mga babae manggod kay kinahanglan kana nga portion mas we wear pads no panty liners no para namanggod kay mga fluid diha nga kanang masikrit no nga normal which is normal. And napoy dugon pud mi no nga kanang we wear those pads to kana i-collect ang kanang ang dugo no ang menstrual ang mens nato ato anang i-collect. So daghang rason nga nung we really have to wear the underwear kay
also it's weird. I will really find it weird nga dili magsulob pod og mauna. Although we know there are people nga manyos kay they also have a practice nga dili sila. So kung ano siguro na para na kuray kanang anad-anad ra siguro na, but I'm just presenting nga napoy health benefits kung mo-wear ka og underwear. So in some, sa kuna-huna, you will be exposed to fungal infection tungod sa kainit sa panahon, masingot ka, etc. Just kanang change underwear. Keep it siguro. clean. Keep it Always. clean. Wash that portion. Unya kanang kung singtanon mo kay the fungal infection actually mas prone ka na kung singtanon ka, no? Murag mo double siguro ron kay init man kayo. So kung if you have that, di ba na may mga body types nga mas kusog mo singot no, mas kusog mo secrete og kanang body liquid. So katong mga inana nga mas prone sila og inana should siguro take more precaution, keep everything clean, no? So change underwear often na lang. Ako for me mao na lang siguro na in the same way nga na-advise if you are working out the icon, no, meaning jog mo or you're doing the exercise, change underwear kay masingtan man and that will expose your ang babae man gud kay exposed man gud iyahang ang vagina actually sa kanang nagkalain-lain nga elements unlike sa lalaki, but I think it's the same suggestion for Okay, boys. ako, prone ba ako ana actually kanang katong sa una basta magsigi ko running or mag-jogging ko dali ra gyud kay kapanington so mabasa gyud imong underwear and also kuan kanang magka-fungal infection gyud siya unya muna imura yung hugasan and then akong butang ointment o nasa ay point si Garen gyud no kung narakas balay ha pero ang ako mga reactions sa akong mga friends kay murag dili sila dili sila musunod ana pero atong unahon ang sa CCTN. Ubay, thank you so much mas attorney siya. sa imong research no about the benefits of wearing underwear nga nagsugod gyud is Egypt. Naagid siya no Okay. and cultural gid pud siya. Kani si Maria Alma Rivera Arreola nganong kami man mo list doon maayo pa nga mangita sila pamaagi para ma-solve ang water crisis asa na lang kaha ning mga utok nila. So actually kanang Suggestion naman. they kani pod murag kanang choice siguro sa pwede kanang mas dagko nga problema tong sulbaron. But kani ato academic purpose na lang pod ni namo ni Ryan no nganong amo ning gi-undertake nga topic no. Gipadayon niya kani si Mary Jane Pato Rublico magka-fungal infection kay way ligo tungod kay way agas og tubig. So mao siguro ni si Celine Kudoy kinsa man say way utok gud taon nga makauna-una ani imbis ang problema sa presyo sa bugas kani naman noon ang maway gituki pagkaway ayon nonsense kaayo. Sige. Si Karya Manatad Kapoy Mamanti oy kalas labuhonon. Oyon ko ani akong suggestion no kay keep on changing ra ba. Janice Cortez bisan pag di tag-init why pamanti kay why ka palit. Si Lita Javier Elasor paglili ko okay wala ni siya ning site ra ni siya sa kuan sa Osaka Christmas song. Paglili ko wa nay panty. Si Badin Lampara sus wahin na mos balita ngano di ay Badin. Murag naman gyud sa una pa mga tao di gyud magpanty dili magbra. We know that there are people who really don't wear underwear. Si Rasali Joao para sa mga bana uyon gyud ni kay sila sila kay ilabi na sa gabi. Si Jamian Argalion pastilan kung dili magpanty delikado ko no. Actually it's not really like that. Dili pod noon dugokon og langaw pero ang kanang nakay portion sa imong clothing nga mamupilit man gud ana sa part. So di na noon siya practical kay mo pilit na noon. So you have to change your clothing na instead na kanang panty ra imong usbon. Si Laushi Wende kauwahi na aning balitaan nindot way panty way kalas sabon. Si Actually dili na siya awahi because this week raman nag-suggest ni Garin sa Congress. Yeah. Actually in her capacity as a former DOH secretary. She's a doctor no? And
Actually, taga-baybay ni sila si Janet Garen? Garen. Oo. Pero she's in Iloilo now, no? Yes. Oh. Na She got married siya. to Igarin in Iloilo. Si Belinda ba, dili jud ko musunod. Kay lain kung dili ka mag-underwear, matulog, maligo, or maghugas jud. Aron dili ka ma-fungal infection. Actually, kapanghugas mo rin ito, giingon sa uban nga, manghugas ta, pero wa man po'y tubig. Susulbaron, pud ni nato ang problema sa tubig. O, yun po ko atong sulbaron nato ang problema sa bugas. Si Divine, tigba o, katawa ra gyud siya sa ato ang topic. Si Evelyn Ruiz, labara, jud ani nga issue. Si Gledes, Rebigan, Crystal na kalain po dihi mag-underwear gihapon oy baalag init magka-fungal infection ko tingali kung di nimo hugasan pag-ayo. So, it's still hygiene, no? Ang kato, ako alang ikaingon yun, based on research, grabe ko kaya ako ang research, kanang, if you are more prone to fungal infection, kay mas kusog ka sington, mas dali manggawas imohang body fluid, then, change kanang underwear more often, or, actually, okay na siguro sa balay, kung kuan lang, dili lang po regular nimo, it's actually to your convenience. Nga kanang pwede nimo undertake nga suggestion. Okay, so ako na pa din na attorney. Mao na to sila. Okay. Napa ko mga friends diri, hello there. Ingon si Trixie Dacalos na buang na jud. Dili pwede oy na CCTV sa among balay. Naa pa jud ang usa ka camera sa sala nga motion activated. Imagine ako no bi, ibutang na ko nagbilangkad ko gaatubang sa electric fan. Wa mo kuyap. Ingon si Janice Almilia, kahayahay baya nang di mag-underwear. May it panty or bra freedom, pero kapoy pod sige kipi-kipi panapo ma-receive gyud o makalimot og panapo dakog panuhot. Si Jovi Taghoy, buyag dili oy kadaghan natong bulaton sa balay nga kinahanglan kang magbikang kang usahay makitaan-taan ng way oras. Besides cotton man kasagaran panty namo hayahay man, my gosh. Wa na lang jud laing naunaan sigarin nga laing butang nga kanang may labot ang lungsod. Juliet Rosales, I think nasa common reasons ang katol-katol sir right. Need proper hygiene. Need jud magpanty sir. Oy, masaypan pa lang og bika. Makita ang di angay makita. Haro patay. No. Okay. Mao na actually. Napay lang magdaghan kang komentaryo diha. Nagtubag-tubag ram ni sila akong mga friends. Nagbuli-buli each other. Actually, anyway, kasagaran sa ato mga nangomentaryo niingon jud nga kuan kanang they will still wear underwear kay mura og weird gyud no wala kita maanad mura og mao giuna natong gisulob siguro pagka baby kay sa sinina gani siguro no gi protektahan nata through diapers and underwear ang ato ang mga kabataan. But ang atuan lang gyud siguro ron proper hygiene no kanang kinahanglan lang gyud siguro nga kung singtanon ta magsige lang gyud tagpuli og underwear no, and kung kinahanglan mo magayahay siguro papahangin ni, pero mao to ang worry kay usahay makabika ka bay gud tadi biya na tutuyoon no nya naapoy uban gyud nga lalaki kasagaran no nga murag tuyoon pug yung pangitag paagi nga makalili no mabitaw nang natay Safe Spaces Act o relate dayon natay mga natay mga balaod against kanang sexual harassment sa mga public spaces kay naman gyud mga bastuson. So kinahanglan nga kanang dili nato hatagag opportunity pod nga maguna-una no na sila lain nga i-imagine. Although it's not the fault of the kanang victim kung naay mga bastuson nga mga tao. Pero kanisang in fairness to Garin sa nangita sa siya. Nangita ra sa gyud siya paagi nga makatabang siya. O man na nagpasabot nga. As a doctor kamurag under man ni siyang kuan, under man sa nis iyang professional kuan no. Capacity ba nga doctor man ko, and then as a doctor mo ni ang pwede natong buhaton kay init man gyud kaayo. Lain man sa kay magdupa siya dito, yang dupha ng adlaw, di ba? Para dili na mainit nga, dili man siya kuan. Dili man siya superwoman, no that. So sa iya sa capacity, and then mo ni nahuba siyang hunahuna nga pwede man ta dili magpanty kung nata sa tung balay, no? Kay ang uban mo gud moingon nga unsa na iyong topic, no? Actually this is a serious topic because we are in a situation nga kung tanan nga pwede natong mabuhat aron makabatsyag tagkahayahay because init na kaayo, because mao lagi pwede natong yaw-yaw, pwede natong reklamo nga init na kaayo pero wa gyud ni yaw-yaw nga wa ta nagpakabana uy
years ago nga giingnan ta nga ang ozone layer madako na din ang gisi mo init yun moabot yun ni nga sitwasyon karon nga mo init og maayo. Global warming na gitan, Yes. it's not normal, no? Ang kani nga klase nga global warming that we have is not like the historical nga global warming sa una ba. Actually, namang yung mga panahon no nga global warming gyud pero not at the Manageable. rate that we are wa pa man putaani atong panahon na diri sa kalibutan, pero based sa mga giingon sa mga scientists no nga ang global warming part man gyud na siya sa una hangtod sa karon, pero not at the rate that we are experiencing it now, and it will be catastrophic sa ato mga tao if we are not going to do something about it. Mo ito nang daghan na kaayo nga mga environmental concerns nga gipang-raise no, nanay mga climate change alliances no para masulbad din natong problema sa global warming, and in our own little way siguro how to survive, well, we are trying to solve no kay mao maning ato ang kuan siguro diferensya sa ubang mga hayop. We have that capacity to think and plan ahead and see the situation para mabuhatan nato og kanang solusyon no. So meantime mangita lang po tagpagi nga mabuhi ta mo survive ta sa grabe nga kainit sa panahon. So if Yes. be it the suspension of classes or be it Suspension in of the your underwear. suspension of the wearing of the underwear, pwede ko na buhato nato. No, I think it was just a suggestion po from Secretary, then DOH Secretary Garin, no, in her lawmaker. capacity as a doctor, gid na siya, may So, profession. yes, unya mo na katulagi sa una, murag ang ato magong kato sa mga solusyon di ba nga dapat mananom jud dagdaghang kahoy unya. Ang mga nahitabo years ago is yes nananom tag kahoy pero murag pang photo man siya poila ra sa mga nagtinarong gyud kanang seryoso gyud ato mga tree planting, pero most likely igo ra to i-plant. We don't nurture sa ato mga gipangtanom mga matay ra gapon sila, they did not survive. Di mao na kanang dili daw na tree planting dapat ang ato ang framework, but tree growing. Yes. It's not enough nga muugsok ka og mga tanom and Imo feel good agapon. about it and feel nga Nakatabang ko. nabuhat sa kalibutan, but we must see to it that the plants, the trees that we plant actually Ni grow, no? Kay sa karong panahon na imo gyud ang amumahon, and I'm wondering right now bitaw unsa nahitabo sa mga gipananom nato sa una, no? And we must also be siguro kanang more conscientious kung unsa ang ato ang mga gipangtanom, kay naay mga tanom nga dili endemic sa lugar and survive. dili actually mo survive, like for example ang Bilar nga forest, no, we're making it a tourist attraction, pero naay mga scientists nag-ingon nga it's actually a dead forest. Dead in a sense nga naaray mga tanom but ang ecosystem niya wala day mga way bitin, wala doon na birds, is a very silent forest tungod kay dili siya is it's not that type of forest that will nurture that kind of ecosystem, no. And kana mga kuan man gud na ang mga pangtanom diha actually kung sa term pa no cash crops mo pwede na siya i-harvest para himuong logs para for commercial uses. So kung mananuman lang gani ta kanang make sure nga the kind of tanom that we are planting are the kind of plants or trees nga kanang mo create og ecosystem nga healthy para sa kana nga lugar. So una ko nung buhaton nimo tan-aw nimo unsay mga endemic nga mga tanom anang lugar. So kung magplano tag tree planting, let's study first, no, para dili masayang ang ato ang mga effort, kay it's not enough to see green but kinahanglan ang ecosystem mismo nato sa kanang lugar maatiman. Okay daghan mo kay mga tree planting activity oy. Nya I don't know how Murag every- DNR is kanang monitoring how effective are the tree planting efforts nga gipanghimo. DNR actually Sendro is selling katong seedlings para sa mangrove forest, kaning mga mangroves nga tamnan kana sad usasan na sa mga angay na tong hunahuna uno kay mag tree planting ta ikahuman ang mga lugar nga atong tree plantingan ipang-convert himo ang subdivision, himo ang peer area. So kasayang sa tanan nato mga effort niya. Let's not go by kanang pang compliance lang o pang photo ops, no, nga kanang we must make sure nga kung natay gihimo it will really lead to that
kind of solution answer to a problem nga ato ang gi-intend. Kung tree planting para to have more oxygen and to create that healthy ecosystem, then let's see to it nga naagyud na siya in the end. Oo, kanang kuan ba like naman gyud yung panahon na jud tuig attorney nga murag kada weekend gyud kay na gyud tree planting activity lain-lain nga mga organizations, no? Yeah. Mag-wonder ta asa naman itong mga gipang tanom na naggo to sila. Oh, I think even ang Archdiocese diri sa Cebu was also targeting certain number of trees planted, no, nga kada parish naa sila'y matanom nga certain number of kanang trees. Mao lagi na kay mananom ka kahuman way tubig kay perting inita mga matay. So unsaon ni natog sulbad nga problema? Unya dako kayo siya nga concern, no, and dili lang ni diri sa Pilipinas but actually sa tibuok kalibutan. So yes, muna siya ang atong buhaton. Di ta mang reklamo. Let's be part of the solution. Okay, ako actually mo encourage ko, no, katong nga reklamador, sige reklamo mo pero let's be part of the let's be part of the solution, no. Dili ra sige yaw-yaw pero naputay pambuhaton nga mga efforts to solve the things that we are yaw-yawing about. Ingon ana man na siya nga monaway ka pero you also suggest na wa ko kauyo na ani dili maayo yung gibuhat. Dapat ingon ani. Kana bang para matimbang-timbang sa jud ba? Anyway, wala tayong panahon, Nilo. Hello there, Nilo. Pagka-busy ba? Ako masahon. But before we go, ato pasalamatan ang Koy, ang Pals, Archbishop po si Palma, ni Nanay Diana Limchua, si Tatay Dodong Limchua, si Robert, si Inday, si Matmat, si Andrew, si Joanne, si Brian, si Nilo, si Dave, nga nagkita mi sa kanang Way of Good the Cross Shepherd. Last week. Oh, si Shepherd. Ferdy. Oo, yes. Thank you so much for joining and magkita tagbalik sunod sa Badupuhon. Dili lang sa iyong paborito kasaw matag panihapon. Saire!